Eto po, mainit po yung usapin na yung TRO ni Bato ay na-deny ng korte. So, ibig sabihin nila, "Oo, sige, pwede nang hulihin si Bato." Oh, yan yung unang katanungan. So, pwede nang hulihin si Bato. Oh. Pangalawa, legal po ba ang warrant of arrest ng ICC? Oh. Pangatlo, mali ba si Bato na tumatakbo? Pag-uusapan po natin 'yan dahil yaan po ang matinding usapin ngayong, araw na ito dahil dininay po ang TRO ni Senator Bato. Ling na TRO para arestuhin si Senator Bato de la Rosa, wala pang kinakasang manhunt operation ng NBI. Pero handa raw silang hulihin si Bato. Nasa frontline. Ang balitang yan si Camille Samonte. Sa botong 951, ibinasura ng Korte Suprema ang hiling na temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC kaugnay ng drug war. Ibig sabihin, hindi pinayagan ang kagustuhan ng senador na hindi siya arestuhin sa bisa ng ICC warrant. Okay, hindi pinayagan, ito ang sinabi, hindi pinayagan ng, korte na pansamantalang ihinto ang paghahabol kay Bato, ang paghuli kay Bato sa bisa ng ICC warrant. Okay? So sa madaling salita, in short, pwedeng hulihin si Bato. Teka muna ha. Okay. Hindi po tayo abogado, pero ito'y napagtanong-tanong naman po natin sa lawyer. Medyo alanganin po talaga ang sitwasyon ngayon kasi po ganito 'yan. Ang pinakausapin po dito ay legit ba ang ICC warrant? Pangalawa, kailangan bang manghimasok ang ICC? Pangatlo, hindi ba kailangan dumaan sa korte muna natin bago issue ng warrant? Yan po yung mga usapin. Okay? Kaya ang sabi ni Bato, through his lawyers, for the meantime, habang wala pang desisyon, mag-TRO muna. Okay? Temporary restraining order na wag muna siyang hulihin. Yun po ang dininay lang ng korte. Wag muna siyang hulihin. Ibig sabihin, pwede na siyang hulihin. Ito ang pero. Hindi ibig sabihin, legit na po yung warrant ng ICC. Hindi po ibig sabihin, kailangan dumaan sa korte ng Pilipinas. Kaya nga po medyo alanganin yung sitwasyon ngayon. Yes, pwede siyang hulihin, pero pwede rin siya magtago. Bakit? Bakit kanyo? Dahil posible sa Lunes maglalabas na ang ang korte ng desisyon patungkol po dito. Halimbawa lang, 'di ba? Ang sinasabi ng mga kain-suka, pinklawan, "O ayan, ayan, na-deny kayo, talo kayo, hulihin 'yan." Oh, ngayon, pumapanig kayo sa TRO. Okay lang 'yan, walang problema. Ginugusto niyo 'yan. Pero sana 'pag naglabas ng desisyon ang korte, ang Supreme Court na dapat dumaan sa korte ng Pilipinas bago dalahin sa dahig at hindi pwedeng dalhin doon dahil that is kidnapping. Kayong mga nagse-celebrate ngayon, pumanig din kayo sa sinasabi ng korte. Fair enough, di ba? Kasi sinasabi nyo panalo na kayo eh. Hindi po tayo again lawyer, pero tanong nyo sa mga lawyers, hindi pa po tapos ang laban. Round 1 pa lang. So in short, pwedeng tumakbo si Bato. Pwede siyang magtago. Pero kung mahuli siya, pwede rin siyang hulihin. Ang tanong dito, pwedeng kasuhan. Pwedeng kasuhan yung mga nanghuli sa kay Bato. Kung sakaling madesisyonan ng korte na dapat padaanin muna sa korte ng Pilipinas. Kasi baka mamaya nahuli si Bato tapos ginawa yung kay PRRD, kinidnap. Hindi na pinadaan sa korte, biglang dinala doon. Nagdesisyon ngayon ng korte natin dapat dumaan sa korte. Nakikita niyo yung dilema. Baka mamaya kayo nanghuhuli kay Bato, kayo makasuhan. Remember, hindi forever si Bongbong Marcos.
na buhay. Remember, hindi forever si Bongbong Marcos na presidente. He is just one overdose away from his position. He is just one election away from his position. Huwag kayong feeling nyo, Diyos yan si Bongbong na hindi kayo poproteksyonan kayo. Baka mamaya mabaligtad ng sitwasyon, kayo nang hinuhuli ni Bato. We don't know. Diba? Maraming istoryang ganyan. 'Di ba? Sa Biblia ang daming ganyan. Anong punto natin? Ha? Hindi pa tapos ang laban. Ang ICC warrant. Pero paglilinaw ng SC, desisyon lang yan para sa hiling na interim relief. Hindi Narinig? Decision lang yan para sa interim relief. Hindi pa yan saan? pa nila nireresolba ang mga pangunahing issue na inilahad ng kampo ni Bato. Partikular dito ang kanilang petisyon noong March 2025 na gustong pigilan ang pakikipagtulungan ng ating gobyerno sa ICC. Bago ang desisyon ng SC, sumulat sa DOJ ang kampo ni Senator Bato para igiit na walang basihan para harangin at arestuhin siya sakaling lumabas siya ng bansa. Sa ngayon, nasa Immigration Lookout Bulletin Order si Bato. Mismong mga abogado ng senador ay hindi raw alam kung nasaan siya. Huling Alam mo, ang matinding issue po dito, mga kababayan natin, hindi lang po yung... Kasi, di ba sinasabi na hindi dapat nakikipagtulungan. Yan po ang hinihiling ng kampo ni Bato. Pero above that, no, hindi ko alam kung sinama nila, sinampa nila sa kaso to. Ano yan alam mo, pag dinesisyonan niya ng korte, magiging jurisprudence yan. So, pag hinuli si Bato at pinayagan ng korte, delikado po ang Pilipinas. Lahat po ng political enemy, huhulihin na, dadalhin na sa ICC. Yan po ang masakit. Ngayon sasabi natin, baka Bongbong Marcos sa'yo mangyari yan. Di ba? Nang dahil sa'yo, maraming namatay dahil sa baha. Di umano. Ang punto po natin, dapat mag-ingat ang korte rito. And it's about time na magdesisyon ng korte ng tama at mabilis. Nang hindi politika ang nasa likod. Tatandaan po natin, ang desisyon ngayon ng korte, yaan po ay tila magiging batas through jurisprudence. For how many years? Maybe 5, maybe 10, maybe 20, we do not know. At maraming nakasalalay na kababayan natin dyan. Hindi lang to kay Bato. Halimbawa nang mamatay si Bato na. Hindi ko sinasabing gano'n na. Ang punto natin, ialis na po natin si PRRD at si Bato. At pinayagan nyo ng Korte Suprema. Napakadelikado po para sa bawat isa sa ating mga Pilipino yan. Wala na. Isinuko na po natin ang soberanya natin sa ibang bansa. Napakadelikado po niyan. Makakapasok na sila. Nadagdagan po. Sobra na pong makapangyarihan ang presidente. Dadagdagan nyo pa. Na weaponize pa na dapat, as I see it, may check and balance. No? But again, pag yan ang sinabi ng Korte Suprema, susundin natin. But I pity Filipinos like us kung papanig pa ang Korte Suprema dyan. nakita si Bato palabas ang Senado noong May 14. Sa kuha ng CCTV, 2:30 a.m. makikitang dumaan papuntang parking lot si Senator Robin Padilla. Kasunod niya ang isang babaeng nakasombrero at si Senator Bato. Sa isa pang kuha ng CCTV, Alam mo sa akin, hindi na issue kung sumakay siya kay Robin Padilla o hindi. Inaamin naman ni Robin eh. Wala namang issue, di ba? Kita ang tatlo na naglakad at sumakay sa puting SUV na pagmamay-ari ni Padilla. Bago makitang umalis ng Senado ang naturang sasakyan, wala pang impormasyon kung saan dumiretso ang sinakyang SUV. Pero huli raw itong nakita papuntang Makati City. Una nang itinanggi ni Padilla na dumiretso sila ng NAIA. Nandito pa raw sa bansa si Bato. Una nang sinabi ng Alam mo, nandito nga sa tabi po, di ba? NBI na may lead na sila kung nasaan ang senador. Pero Tapos may lead kayo at hindi nyo mahuli. May lead kayo, hindi nyo pasukin.
Ay kayo ba naniniwala pa kayo sa mga sasabihin nito si Matibag? Nay, Wala raw silang manhunt sa ngayon. Of course, the NBI will have to study muna and see the resolution. What we can guarantee to you is that patuloy naman po na nangangalap ng information ng NBI through the directive of our director para po in the event that we will be dispatched eventually to serve the warrant at hanapin si Senator Bato, alam naman po natin kung anong gagawin. ako hindi ako naniniwala. Sir, pasensya na. Alam kong spokesperson kayo, hindi nyo naman kasalanan. Napa-under lang kayo sa katulad ni Bato. Pero, ang issue po kasi dito, alam nyo. Di ba? Papasukin nyo nga yung Senado, kaya nagkagulo-gulo eh. Para lang mahuli si Bato. Ngayon, sasabihin nyo, alam nyo. Hindi nyo lang hinuhuli pa. Inaantay nyo yung direktiba. Huwag nga tayong maglukuhan. Hindi nyo alam kung nasan si Bato. Di ba? Obvious ba? Di dapat dinampot nyo na. Well, anyway, sa Lunes po, abangan natin. Baka lalabas na yung desisyon ng korte patungkol dito kung dapat bang dumaan. May karapatan ba ang ICC at kailangan bang makipagtulungan ng gobyerno natin sa ICC. Yan po. Siyempre, lalabas na rin yung pelikulang ni Director Matibag at saka ni edited by John Vic Remulla. Produced by Bongbong Marcos. Natin kung anong gagawin. Posible rin daw na hawak ng iba pang ahensya ng gobyerno ang ICC arrest warrant kabilang ang DILG at PNP. Nagbabalita mula sa front. Next po tayo. Eto na tingnan nyo po ito. Ito yung kinakatakutan ng mga magnanakaw. Ito yung kinakatakutan ng mga mastermind dyan sa ghost projects at saka dyan sa flood control scandal. Tingnan po natin ito Sa Senado. Isinusulong ng ilang kaalyado na payagan si Senador Bato de la Rosa na makalahok sa impeachment trial at makaboto sa pamagitan ng video conference. Nakatutok si Chino Gaston. Sa kanyang pagsipot para ibotong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano at kalaunay pag-alis sa Senado at hindi na pagpapakita sa publiko sa gitna ng hinaharap na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC, may mga nagtatanong kung posible kayang makalahok pa rin at makaboto si Senador Bato de la Rosa sa impeachment trial ng kaalyadong si Vice President Sara Duterte. Posible, sabi ng isang law expert, kung papayagan ng liderato ng Senado ang pagdalo ng senador sa pamamagitan ng video teleconferencing, bagaman pwede anya itong questionin sa Korte Suprema. Technically po, pwedeng mag-adapt ng rule ang Senado na mag-allow ng participation through video conferencing. Sa ngayon, Alam mo, hindi issue ganito yan yung video call, pwede na daw papayagan na mag-participate sa impeachment ni BP Sara si Bato, and at the same time, pwede na rin siyang bumoto kung kukonvict si Sara, may impeach si Sara or hindi. Through Zoom. So, video lang. Okay? Pero hindi yun ang issue. Kasi whether wala si Bato or kahit na hindi pumasok yung 10 senador sa panahon ng botohan, ang kailangan po para makonvict si BP Sara is 16 senators. So wala pong issue doon. Okay? Ang nakikita nating issue dito, yung papayagan ng Zoom. Dito umiikot ang puwet nila Bongbong Marcos. Kasi nga, may usap-usapan na papayagan na po si Saldico makapag-Zoom, mag-witness through Zoom. Yan po ang iniiwasan nila. Kasi alam naman natin, maraming alam si Saldico. 'Di ba? Pag naka-Zoom ka, hindi nila pwedeng hawakan sa leeg si Saldico. Nakukuha po natin. Kaya nga kung ako tatanungin ninyo, in my opinion, ayaw nilang pauwiin si Saldico. Hindi nila pauuwiin si Saldico. Hindi makakauwi yan si Saldico. Bakit? Yari yan. Baka airport to airport ang kalabasan yan si Saldico. 'Di ba?
Bakit? Eh siyempre, sino ba ituturo niyan? Eh di si Tambaluslos tsaka si Bongbong Marcos, siya naman ang itinuturo niyan eh. Yan nga ang iniiwasan, di ba? Gusto na nga mag-zoom ni Saldico. Kaya lang, itong si Lacson, eh, nasa side siya ni Bongbong Marcos. Ayaw niya mag-zoom. Dahil ituturo nga si Bongbong. Di ba? Eh ngayon, pwede na mag-zoom. Yan na po ang pinag-uusapan. Ang masakit dyan, hindi yung Zoom ni Bato. Hindi yung video conferencing ni Bato. Yung video conferencing ni Saldico. Diyan sila dali. Naiintindihan. Kaya delikado po sila. Video conferencing. Sa ngayon kasi, ang nasa Rule 14 ng Senate Rules lang ay maaring mag-convene o magsesyon ang Senado sa pamamagitan ng video conference kung magdesisyon ang karamihan ng mga senador na may kalamidad o national emergency na pumipigil sa personal na pagdalo ng mga senador sa Senate Session Hall. Nitong Mayo 11 lang, sa unang pagpapakita ni De La Rosa sa Senado mula nang magtago noong Nobyembre, iminumungkahi ng kaalyado niyang si Senador Rodante Marcoleta na baguhin ang Rule 14. Ang gusto ni Marcoleta, payagan si De La Rosa makalahok sa mga aktibidad ng Senado. Yun, masakit yun. Ha? Siguro, ha? Hindi kaya hindi na kaya nasa listahan na ni Bongbong Marcos to si Marcoleta. Isa yan sa sakit sa bangs ni Bongbong Marcos. Itong si Marcoleta. Nako. This concerns the very institution where he belongs. It is not only a disrespect to an incumbent and sitting senator of the Republic, but this is an act ridiculing this institution. Sabi ng Di ba, alam nyo, si Bato, binoto po yan ng milyong Pilipino. So, ibig sabihin, gusto ng Pilipino na mag-participate si Bato dyan. Hindi naman, alam mo, kaya nga this is the main reason na hindi dapat hulihin ang isang senador pag under the session. Kasi nga po, para maprotektahan yung responsibilidad nung senador na bumoto, mag-participate sa kung anumang responsibilidad niya. In short, hindi siya mapolitika. 'Di ba? Katulad ngayon. Alam nila, most probably, alam nila na hindi nila hawak sa leeg si Bato. Kaya nga nanggagalaiti silang pare. Kitang-kita naman sa reaction nila. I mean, isipin mo, susugod ka sa GSIS para lang mahuli si Bato. Ganyan po sila ka-insecure. Ganyan sila ka-desperate kay Bato. isang opisyal ng Senate Rules Committee, bukod sa Senate Rules mismo, kailangan ding amyendahan ang rules ng impeachment court para payagan ang pagdalo sa impeachment trial sa pamamagitan ng video conference. Ngayon pa lang, tutol na rito si Batangas Representative Jervil Luistro na uupuring impeachment prosecutor. My personal opinion is Na kay walang AX kung wala si Romualdez. Ganon. Walang ayuda kung wala si Romualdez. O ganon. O magtago ng asawang may kasong rape. Ganon ba? Ay, nagtatanong lang po, ma'am. the senator judges should be personally present. This is paramount because this is a constitutional mandate to have a correct appreciation of all the evidence to be presented. At kahit mabago ang rules ng Senado, sabi ng iba pang law expert, kakailanganin din ni De La Rosang manumpa ng personal sa Senado bago umupo bilang senator judge. And hindi to oath kasi na nanumpa ka para magnotaryo eh. Oath to perform an important function, a constitutional duty. Dapat mag-participate siya kung sakaling payagan, be present even through video conferencing para makapag-participate siya, hindi yung nag-oath tapos bahala na, tapos magpapakita na lang siya sa botohan. Kailangan mag-participate siya because he took an oath, he will be taking an oath as a judge. So kailangan may active participation and he should disclose his whereabouts. So, in short, gusto pa rin pahuli si Bato. Pag dinisclose niya yung whereabouts niya, paano pag kinidnap? Ma'am, hindi po yan, hindi po yan galing sa kwento-kwento o chismis. Ma'am, yan po ay galing po sa nangyari. Di ba?
Para naman kayong hindi pinanganak sa Pilipinas. Kita niyong ginawa nga kay PRRD, di ba? Huwag naman tayong maging naive. And he should disclose his whereabouts. Kasalukuyang pinapayagan sa ilalim ng mga pamantayan ng Korte Suprema ang remote notarizations ng mga affidavit at dokumento maging ang pagdalo online sa mga kasong kriminal at sibil. Pero kung papayagan ang pagdalo sa impeachment trial gamit ang video teleconference, malalaman lamang kung may question nito sa Korte Suprema. Chino Gaston, nakatutok. Anyway, ang pinaka-importante sa lahat, no, sa Lunes po, or probably next week, yung inaantay ng lahat. Legal ba itong ginagawa ng gobyerno natin patungkol dito sa pagpapagamit nila sa ICC? Ito po, ang tanong natin ngayon dito na dapat sagutin, matatawag bang vigilante etong si Bato? Tingnan natin kung matatawag nga bang vigilante si Bato o fugitive o murderer. Alam nyo, ang dami na nila agad sinasabi. Di ba? So, lalong-lalo na yung mainstream media, ang daming tawag di ba? Paano ba natin matatawag na fugitive ang isang tao? Tingnan po natin. Is Senator Bato de la Rosa a fugitive now? In my view, the word fugitive is not applicable yet to him because the question of the effect of the warrant, international warrant, is not yet definitely settled and is under question. So until that is resolved, in my view, he is not yet a fugitive. Yan. So maliwanag po yan sa mainstream media. Hindi po dapat tinatawag na fugitive si Bato kasi hiyang-hiya naman kami na sinasabi yung mga mainstream media ay aral. Mga journalist po yan. Nag-aral yan ng journalism. Kayong mga vloggers, hindi naman So what? Di ba? Nag-aral ka nga ng journalism. Bastos ka naman mag-interview. Nag-aral ka nga ng journalism. Tumatanggap ka naman ng maleta. Nag-aral ka nga ng journalism, hindi ka naman marunong gumamit ng vocabulary mo like fugitive. Maraming mainstream media ganyan mga batikan, mga kilala, respetadong journalist, tapos tatawaging fugitive. Para sa kanya, hindi ba siya matatawag na fugitive? Bakit? Dahil hindi pa settled yung sinasabi niya na karapatan ng ICC dito sa ating batas. Pero ano po ba ang fugitive? Paano mo matatawag na fugitive? Una, ina-avoid niya ang conviction. Pangalawa, ina-avoid niya ang prosecution. Okay? Ina-avoid niya conviction. Tanong, convicted na ba si Bato? Gusto ko marinig yung mga kain-suka at saka yung mga pinklawan. Convicted na ba si Bato? So, kung hindi siya nagpapakita sa batas, hindi po siya pwedeng tawaging fugitive kasi hindi naman niya ina-avoid yung conviction. Pangalawa, ina-avoid niya yung prosecution. Meron na bang prosecution? Nagsisimula na ba? Meron na bang warrant of arrest galing sa Korte ng Pilipinas? Gusto ko po marinig yung mga kain-suka. Gusto ko po marinig yung mga mainstream media na tawag ng tawag. Tawag ng tawag. Basta na lang gamitin nila yung salita na hindi nila ata naiintindihan. Hindi nila alam yung bokabularyo. Gamit lang sila ng gamit. So ngayon, alam nyo na. Siguro naman, kayong mainstream media may natutunan kayo. Hindi po ako nagsabi niyan Ngayon, alam ko kayong mainstream media saan katutak ang abogado nyo. Di tanong nyo sa abogado nyo. Hindi po ba? Tama po ba o tamang-tama? Problema kasi sa mainstream media patakbo kayo ng maleta Hindi po itong channel na yan Hindi ko, in general. Ang mahirap kasi pag pinapatakbo ka ng maleta And if that is your view, then I would assume that
there's no point in arresting him just yet, pending the issue before the Supreme Court? On the basis of the ICC warrant, that has to be resolved first, whether the ICC warrant by itself is sufficient to require Philippine authorities to immediately arrest Senator Bato. So Is in Senator short, Bato dapat pang dumaan sa korte natin. Yung pa yung didesisyonan. Kaya nga sabi ko sa inyo, baka mamaya, alam mo nangyari na po yan eh. Ha? Kaya nga maraming salamat kay Chis Escudero. Hindi natuloy yung unang impeachment. Kasi meron pang mga sinesettle na usapin. Gaya nitong nangyayari kay Bato. Inaantay pa yung desisyon ng korte. Meron pang inaayos na usapin. Same na same. Eh kung sinimulan doon yung impeachment nung panahon ni Chis Escudero, na kinagagalit ngayon ng timbangag, ng Maleta Boys, kaya ngayon pinag-iinitan si Chis Escudero. Diba? Pero lumabas, itong Supreme Court, kinatigan yung sinabi ni Chis Escudero. Unconstitutional yung impeachment. Isipin mo kung sinimulan nyo yun. Baka magka-problema pa kayo. Same thing dito kay Bato. Diba? Huhulihin nyo si Bato, yung pala didesisyonan ng korte, illegal yung arrest. Hindi may problema kayo kasi hindi lang kayo makaantay. Diba? Ay, sa bagay, alam nyo po, diretsahan na. Delikado po ang lagay ni Bongbong Marcos hanggat hawak ng grupo ni Cayetano ang Senate President. Hindi nila mapipigilan na ang investigasyon. Kaya talagang lahat gagawin nila. Humanda po kayo mga Pilipino. Protektahan po natin tong 13 brave senators. Ito, tingnan nyo po ito ha. Ngayon, ano ba talaga ang stand ng Malacanang patungkol dito sa ICC? Kasi sabi nila, hindi sila nakikikooperate sa ICC, pero naging kasangkapan yung executive, si John Vic, si Boying, si Torre, yung mga tao niya sa pagkidnap kay PRRD. Sabi rin niya ni Bongbong Marcos, hindi niya inutusan yung NBI at wala daw silang taong gobyerno na nando doon sa Senado. Wala daw baril. Pero nagkaputukan ang Sergeant at Arms at saka ang NBI. So ano ba talaga? 'Di ba? Naguguluhan ng publiko eh. Ano ba talaga? Sino ang nagpapagalaw sa NBI? Definitely may nagpapagalaw diyan. Hindi naman kikilos yan si Matibag nang walang utos sa itaas. At sino ang nag-uutos sa itaas? Unang tanong. Pangalawang tanong, ibig bang sabihin nakikikooperate na tayo sa ICC? 'Di ba? Dapat masagot muna yan. Although we know for a fact na nakikikooperate si Bongbong Marcos sa ICC. Pero dapat manggaling mismo sa kanya eh. Kung nakikikooperate ka o hindi. Kasi kung hindi, bakit nangyayari ito? O, di ba? Kung oo, ang next question dyan, legal ba yan Bongbong Marcos para magkaroon ng state-sponsored arrest galing sa ICC? Di ba? Dumadami ang tanong eh. Bakit po? Bakit tayo magsasali ng banyaga? Yun po ang tanong doon. Bakit tayo magsasali ng banyaga dito sa Pilipinas, kokontrolin tayo? Ano ang masasabi dyan ni Bongbong Marcos? Ito po. That they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, former Chief Justice sitting right here. He will explain to you how healthy and... So sinasabi niya, ang tanong dito, papapasukin mo ba ICC? Di ba? Sabi niya, hindi. Papapasukin lang yan kung walang justice system. Eh may justice ngayon eh. Andyan kasama ko nga oh. Ganyan po, kasinungaling to. Hindi ko alam kung high siya nung araw na sinasabi niyang yan. Or talaga namang budol-budol lang tong mama na ito. Nung nangangampanya, yan po ang sinasabi niya. Ang problema, walang tayo ito, walang backbone. Alam niyo to mga lalaki, walang backbone to si Bongbong Marcos.
Walang tayo to. Wala tong sasabihin na paninindigan niya. Sabi nga niya, hindi papasukin ng EDCA eh. Sabi niya, walang pumasok na baril sa KOJC. At sabi niya, hindi niya papapasukin ng ICC. Look what's happening. Now, ang tanong, can we trust him? I don't think so. Sasabihin niya, walang NBI doon. Can we trust him? Na yung sinabi niya, as if it is gospel truth? No way. Anong karakter? Anong credibility ni Bongbong Marcos? Para paniwalaan. Tuloy. Robust and health, how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognize the jurisdiction of ICC. We will not recognize the jurisdiction of ICC. Walang jurisdiction ng ICC dito. Ba't nakikikooperate kayo sa pag-aresto ng ICC warrant? Tanga ka ba talaga, Bongbong Marcos? O bangag ka lang talaga? O parehas? Ako nagtatanong lang. Philippines. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Hindi ako may sabi, ha? Claire, hindi ako fake news. Now, I'm asking you. Pero bago po tayo pumunta dyan, doon sa mga hindi pa subscriber, Coach Oli News, ha? Coach Oli News, subscribe po kayo. Lagay nyo dyan. Check nyo, oy, Coach Oli News, pinapanood ko. Subscribe. Ganun, ha? Tingnan, subscribe po kayo. Claire, hindi ako fake news. Tanong ko sa inyo, sino fake news sa amin dalawa? AI ba yan? Bongbong, yan ang tanong ko sa'yo. AI ba yan video na yan? Sabi mo, hindi mo re-respetuhin ang jurisdiction ng ICC. At hindi mo papayagan pag ikaw ay naging presidente, nahulihin si PRRD. Salitang lalaki yan, Brad. Di, wag na nating diretsuhin ko na, kaya binabrad ko kasi usapang kalye na lang tayo. Brad, asan ang yagballs mo? Di ba? Asan ang pagkalalaki mo dyan? Ingat po kayo sa mga taong may problema sa commitment, ha? Sinabi niya yan dyan, no? Hindi niya kayang panindigan. Tapos, how dare Auntie Claire sabihin kami pa ang fake news peddler? Mga DDS, shit, gano'n lagi. Sino? Sino fake news sa amin? Unless AI to. But I don't think so. Kahapon po, itong si John Vic ay naglabas ng kanyang statement na hindi daw under attack ang Senado, no? So, iyan po ang usap-usapin. And sabi ko sa inyo kahapon, doon sa mga nakasubaybay sa ating vlog, kahapon pa lang sinasabi ko na po, imposible. Imposible pong hindi under attack ang Senado kasi nasa SMNI po kami niyan. Mamaya ipapaliwanag ko po mabuti yan. Ano? So alam ko more or less kung anong nangyari. Kaya nga, yung sinasabi ni John Vic na nakita sa CCTV, ang duda ko ron, chap-chap. Tumama na naman si Coach Oli. Tumama na naman po tayo. Hindi po sa pagmamalaki. Pero kilala po kasi natin ang Remulla. Ha? Hindi ko man sila kilala personally, pero it's public knowledge na ang kanilang talagang at syempre parte sila ng executive, ipagtatanggol nila yung kapalpakan ng amo nilang si Bongbong Marcos. Anong sabi ko? Doon sa mga nakapanood, maglalabas ang Senado nung hindi na chap-chap na video. At papatunayan nila niyari, kinatay ni John Vic itong video. Itong CCTV. Pag-usapan po natin. Evidence points that there was no attack on the Senate. Naks. Ang puntong ito ng Department of Interior and Local Government matapos suriin ang mga kuha ng CCTV ng Senado noong May 13.
Pinalagan ni suspended acting Senate Surgeon at Arms, Mau Aplasca. Giit niya, kinatay ang CCTV video na ipinakita kagabi para tumugma sa naratibong hindi under attack ang Senado. Inihahanda na umano nila ang kumpletong video para patunayang under attack ang Senado noong May 13, kaya siya napilitang mag-warning shot. We are preparing the complete videos. Kasi what they did, they spliced the videos and they just selected the videos that will support their narrative. Alam mo, obviously naman, una, alam natin gawain din ng media yan eh. China-chap-chap nila, di ba? Yan nga ang reklamo ng mga ibang senador. China-chap-chap yung sinasabi nila para ma-out of context. So iba na ang istorya para masuportahan yung naratibo na gusto nila. Dahil siyempre kung magsisinungaling ka, hindi ka talaga papanig sa katotohanan eh. Gagawan mo ng paraan para yung katotohanan baluktutin. So definitely ito nga yung ginawa. Di ba? At chinap-chap. Obviously kasi alam nyo, nung time na nagkakaputukan, may programa po ang SMNI. At isa po ako doon sa nakasampa mismo. Kaya nadidinig ko na talagang yung SMNI mga reporters na nandiyan dyan, talagang legit na legit under attack. Nagtatakbuhan sila talaga. Nadidinig. Hindi po edited. Kaya ako lagi ko sinasabi, dapat papasukin ng mga vlogger sa mga ganyang pagkakataon dahil hindi na nila mapapasinungalingan. But anyway, imposible kasing hindi under attack na pasasabihin nyo ito ay stage. Kinasabwat nilang NBI na sumugod doon para lang mapatunayan? Hindi po. Di ba? Napaka imposible po nung pinapalabas nila na ito po ay stage. And I think it's not correct. What type of narrative, sir? What type of narrative are you saying? Yung sabi nila walang attack. Pinabulaanan din ni Aplasca ang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla kahapon na 3 ang pinakawalan niyang bala noong May 13. Sir, minimaintain niyo ba na isang shot lang ang ginawa niyo, sir? 3 daw kasi, sir. Warning shot, isa lang. Tinanong din Maliwanag, warning shot, isa lang. Ukol sa binanggit ni Remulla na May 12 pa lang ay may security meeting na at batid na ni Aplasca noon pa lang na may NBI na darating para sa karagdagang seguridad. I presided the meeting. Opo. There was no NBI then. Okay. Walang sinabi na magsesecure ang NBI. Sir, Walang sinabi na magsesecure ang NBI ng Gusali. Our meeting is about the impending impeachment, Opo. security preparations. I invited the security manager of GSIS. He was there. He didn't say anything about the NBI arrival here. Ayun, ang sakit. 'di ba? Ano yung naratibo sinasabi nila? Na meron daw na pinababantayan nitong GSIS management itong building nila at ang tinawag NBI. Alam nyo po, kumakalat po ito ha. Sasabihin ko sa inyo, no? Pero kayo na bahala humusga kung ito ay totoo o hindi. Dahil nabulaga ang NBI, nabuking ang kanilang katarantaduhan. Yung ginawa, yung kunwari, naglabas ang GSIS. So after the fact, no? Nung nangyari na, kunwari, nagpalabas ang GSIS na sila mismo ang tumawag sa NBI. Yaan po ang lumalabas talagang istorya. Okay? Hindi ko nasasabihin kung sino nagsabi sa akin, pero kung ako tatanungin, totoo po yun. Naniniwala po ako doon. Dahil bulilyaso po Bulilyaso po, failure po ito si Matibag. Kaya nga naman, bubuelta to kay Bongbong Marcos Di ba? So paano nila lulusutan itong sitwasyon na bulilyaso? Di gawa silang paraan. Kunwari, may alam ang GSIS. Sila mismo ang nagpatawag. Ano sinasabi ngayon ni Aplasca? Kamiting niya yung security, head ng security ng GSIS that day. Wala namang silang sinasabi na nagpatawag sila ng security o ng NBI. Doon pa lang, tatawag ka ng NBI para gwardyahan yung painting. Ano ba yung mga yan, security guard? Magpapatawag ka ng NBI para bantayan yung pagdidrill ng pinto. Ano ba yan, foreman? Hindi, kung ako tatanungin, ano ba, gusto talaga ng NBI maging contractor? Di ba? Pero ito seriously, ito ang problema natin.
grabe na po sa pagsisinungaling ang gobyerno. Specifically itong executive department. Talaga naman, no? Pag tiningnan po natin, sabi nga ni Cayetano, sa 5 sinabi nitong si Matibag, 6 ang sablay. Hindi po dahil kumakampi tayo kay Cayetano, hindi po. Doon na lang sa warrant of arrest. Sabi ibibigay ni Matibag, until now wala pa. Ganyan na po kabulok ang gobyerno natin. Gusto nila mag-aresto pero ayaw ibigay yung warrant of arrest. Naiintindihan nyo? So ang dami talagang sablay ni Matibag. Tapos, sinaklolohan pa ng ombudsman. Tapos ang presidente tahimik pa, ito masakit. Kumukuntsa pa ba ang mainstream media? Alam mo, hiyang-hiya ako, nagmamalaki kayo na kayo ang mga journalist, kayong mainstream media. Pero ang palpak ninyo. Ang palpak nitong mainstream media natin ngayon. Well, anyway, sinabi nga ng iba sa 18 Marines na mayroong tumatanggap. Mainstream media. Pag ako hindi nakatiis, sasabihin ko kung sino itong mga mainstream media na to. Tumatanggap ng maleta. Di ba? Ganyan na po tayo kabulok. Malalim po ang problema natin kasi hindi po hinahanap ng gobyerno ang katotohanan. Nilalayo po nila sa katotohanan. Ito pa, yung mga senador sa kampo ni Tito Soto. Kasabwat pa. Mamaya pag-uusapan pa natin. NBI arrival here. Bunsod nga po ng nangyaring putukan dito sa Senado ay inirekomenda ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice ang pagsasampa ng reklamong paglabag sa Private Security Services Industry Act laban kay Aplasca at 2 niyang tauhan. General, kakasuhan daw po kayo ng CIDG. Ano pong masasabi niyo, sir? It is expected. Hindi naman itinanggi. Isipin nyo, no? Ganyan po katindi sa Pilipinas. Ginagawa mo trabaho mo, ano man trabaho niya? Protektahan ng Senado. Ginagawa niyang trabaho niya, siya pa ang nabaligtad. Siya pa ang may kasalanan. Ang sakit no? Si PRRD, itinaya ang buhay para itong problema nating malaki, higit sa lahat, mga oligarch. Pangalawa, mga adik. Drug lords. Pangatlo, itong mga rebelde, itong mga NPA, etc. Tapos, ang nakakulong si PRRD. Yung mga oligarch na hindi nagbabayad ng tax, sila hayahayang buhay. Yung mga oligarch na may hawak na media, hayahayang buhay. Di ba? Ito mga drug lord, hayahay. Kinakampihan pa ng Senado. Ganyan po eh. Kaya masakit, tingnan mo, ang kakasuhan siya pa. Sa Pilipinas ngayon, kung ikaw ang may kaso, ikaw ang nasa tama. Kung ikaw ang ipakukulong ng gobyerno, ikaw ang nasa tama. Pag ikaw kumakampi, pag ikaw tahimik, pag ikaw inaatake mo, yung gumagawa ng mabuti sa Pilipinas, malamang-lamang yan, ikaw ang may maleta. Ni Aplasca ang pahayag ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng pulisya na hindi pa siya humaharap sa investigasyon nito. Our lawyers advised me to request for extension, but we are not prepared. Opo. But we have already provided them with all of the evidence. Opo, It is not true that we are withholding evidences. CCTV, firearms, yung mga tao na we will submit everything. Pero ngayon pa lang, lumalabas na sa investigasyon ng CIDG na lumabag sina Aplasca sa Rules of Engagement o tamang hakbang bago gumamit ng baril na nakatakda sa Private Security Services Industry Act. Sino nagsabi sa iyo na sila ang lumabag? Di ba? Firearms shall be used only when there is imminent danger. Eminent po eminent. Oh, hindi ba eminent yun? Nakaharap mo, may baril. Anong gagawin mo? Titigan mo? Ay, eto flower, oh. Hindi ba eminent? Kayo, sa tapat na, sa loob ng bahay ninyo, merong may hawak ng Armalite. Hindi pa ba eminent yun? Ano bang klaseng gusto mong danger? Nakatutok sa ulo mo? O sinaksak ka na? Ano
Anong klaseng danger ang gusto mo? Ako sana, sir, wag mangyari sa inyo. Baka mamaya, pasukin kayo dyan sa bahay. O hindi po grave threat yan, ha? Wala po tayong planong gano'n. Pero wag sana mangyari na meron sa yung may papasok dyan na may armas tapos hindi mo sasabihin na imminent danger. Mag-aantay ka pa bang putukan ka? And in self-defense or defense of strangers. Supposed to be, hindi rin po dapat magkakaroon ng mga warning shots. Pero base sa mga CCTV footage, ayon sa CIDG, walang ginawang unlawful aggression ng NBI para paputukan sila ng warning shot ng USAA. The NBI agent was the one who was assaulted. Yung assault ng person in authorities ay kayang i-claim ng NBI on this. Yun lang. Kasi nga splice. Sir, hindi nyo ba alam na ang ibig sabihin ng kinatay? Antayin nyo lang po. Pero ako, yung sinasabi nyo, sir, with all due respect sa iyo, sir, pag nilabas yung kumpletong ebidensya ng CCTV at sinasabi nga yan ay chinapchap, kinatay ni ni John Vic Remulla, manindiga ka sa sinasabi mo, ha? Baka pagpalit ni BP Sara, tapos sasabihin mo, ay, nawala ako, hindi ko lang kasi nasabi yung totoo eh. Eh, anong klase kayo? Kaya nga kayo pulis, dahil ang ibig sabihin ng pulis, to serve and to protect the people who cannot protect themselves. Hindi kayo po pwedeng matatakot. Ako yung nagsasabi lang, ha? Baka mamaya mabago kayo ng statement. Panindigan nyo yung statement niyan hanggang dulo. Situation. Bagaman di pa humaharap, na i-turn over na ni Aplaska ang kanilang mga baril sa CIDG para isailalim sa ballistics examination. Ian Cruz. Ito ang tindi talaga ng ano. Ito si John Vic, trumaydor din eh, no? Inimbita nga siya para ayusin nang sa ganoon magkaroon ng patas na investigasyon, pero wala eh. 'Di ba? Pero ako ine-expect ko 'yun eh. Remulla 'yan. Ano what do you expect sa Remulla? 'Di ba? Executive department 'yan. Pero etong pelikula, ha, aabangan niyo po ito. Ito ang etong pelikulang directed by Matibag. Walang binatbat. Walang binatbat yung mga pelikula ni Daryl Yap sa mga gustong imbentuhing pelikula nitong si Matibag, di ba? Directed by Matibag, edited by John Vic. Ganyan po kalupit ang gobyerno natin. Next po. Ito po, tingnan natin, nagkasagutan po ito si Risa at saka si Pia Cayetano. Dito ipapakita po natin ano ba talaga ang dahilan bakit parang beyond politics na po ang nangyayari dito sa grupo ng bagong majority at saka sa bagong minority. No? Ito po, bigyan natin ng komentaryo. Mr. President, halos isang linggo na matapos ang habulan at barilan dito sa Senado. Sa loob-loob ko, hindi ako mapanatag na simula nung Lunes, ang ipinapakita natin ay para bang walang nangyari. Na para bang hindi na bastos ang ating institusyon, ang ating mga empleyado, at ang mga Pilipino. Kaya alam mo, Risa, parang binabaling ni Risa, ano ba kayo, majority? Parang ganun, hindi niya lang madiretso. Ano ba kayo, Cayetano? Diba? Yung nangyaring putukang pambabastos, para lang walang nangyari. Ganun po ang punto nitong si Risa eh. Teka muna, binastos po ang Senado. Kayo kumakampi pa sa NBI. That is the problem. Diretsuhin na po natin. Ito po ay hindi tayo parang bata kampihan. Pero pag inatake naman ng Senado, halimbawa kayo sa inyong bahay, normal minsan na mag-aaway ang magkakapamilya. Pero pinasok yung bahay ninyo ng invalid warrant ng NBI. Pinasok yung bahay ninyo ng mga magnanakaw, halimbawa. O sabihin na lang natin, pinasok yung bahay ninyo ng pulis, pero ayaw naman magpakita ng warrant, ayaw mag-submit ng warrant.
Dahil kaaway mo yung asawa mo, kaaway mo yung anak mo, dahil hindi ka nila sinusunod, dapat kampihan mo yung mga illegal na pumasok sa bahay ninyong di armas. Naiintindihan po natin. Dapat pag pinasok naman yung bahay ninyo, kahit magkakaaway kayong pamilya, iisa tayo ninyo. Yan po ang naging problema nitong minority. Napaka-insecure. Diyan, makikita mo ang karakter nila eh. Dapat sama-sama sila. Di ba, magtalo-talo tayo. Di ba? Ako ganyan kami sa family. Magtalo-talo tayo. Pero pag tinampi mo yung pamilya ko, talo-talo tayo. Di ba? Naintindihan mo? Asan kayo, Risa? Hindi maliit na bagay ang nangyari dito. At lalong hindi dapat inaasa sa mga Facebook Live, press conferences at media But I just want to make this quick statement. Parang walang nangyari. Yan po ang statement ng ating butihing Senadora Risa Hontiveros. Siguro po para sa inyong mga wala dito. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. Takot na takot po ako na kailangan ko na magpaalam sa mga anak ko. At yung staff ko, 2 pintuan ang pagitan ko sa putukan. Yung staff ko na si Claire, na 20 years na sa akin, nandun siya sa labas. She has a 12-year-old son. Kinuwento niya sa akin late na tumatakbo siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Una. Kailangan linawin natin ito. Kasi meron mga bastos talaga na matuto tayong maghiwalay ng personal sa politics. Meron talagang bastos na sinasabi, parang arte daw to si Pia. Ako kita nyo naman siguro legit. Kita nyo sa tono and the way siya magsalita, alam mo legit. Kasi po, bakit legit? Bukod dun sa kanyang tono, nandoon po siya eh. Yung barilan sa labas lang ng kwarto niya. Para po sa mga tatay, mauunawaan nyo ako. Minsan kasi dumaan na rin ako sa ganyang sitwasyon na life-threatening. Yung mga anak ko, binibilin ko na. Pag ganyan po umabot, that is serious. Now, alam kong nauunawaan ninyo ako doon sa mga dumanas ng ganyang experience. Yung staff niya, binibili niya na rin yung mga anak niya. Any man mangyari sa akin. Kasi putukan sa labas nyo eh. Di ba? So, wag po nating tirahin, wag po nating igaya yung iyak ni Pia Cayetano sa iyak ni Madriaga. Iba po yun. Alam naman natin yung kay Madriaga kung ano eh. Di ba? Kaya para sabihin nyo na walang nangyari, napakasakit para sa aming lahat na nandito. And as I said, 2 pintuan na nagpo-protect sa akin sa putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator, women and boys. Tinan mo si Lacson. No? Tinan mo si Lacson. Putukan. Pero yung media, yung Senate staff, yung hindi naman makauwi dahil sila ang security, sila ang elevator. Lacson ba to? Parang walang pake, no? Women and boys natin, nandoon po sila. So dear colleagues, napakarami nang nangyari. And one more thing, wala ho akong sinisisi. Pero nung pagkatapos ng lahat, pagtingin ko ng group natin, yung dating majority group, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin. Alam niyo kung bakit siya nasasaktan? Huwag na po natin itanggi. Ha? Kahit na kayo po ipinklawan, legit po yung iyak. Ramdam niya. Bakit? Ang makakasakit sa'yo ay yung taong malalapit sa'yo. Sabi nga niya, yung iba dyan kasama niya 20 years na. Diba? Isipin mo, may nagbarilan dyan. Yung kasama mo ng 20 years, ni walang pasabi. Hindi man lang nakamusta. Di ba? Bigyan ko kayo halimbawa. Yung Banateros, yung grupo namin, I'm proud to say, no? Salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon, grasya lang ng Panginoon. Bagamat
hindi kami perpektong grupo pero isa na po ata kami sa pinakamatagal at established at maganda ang bonding na grupo sa mga vloggers, no? Ang Banateros. Pero ibig ko sabihin, hindi naman kami perpekto. Meron din diyang, syempre, pikunan, awayan, hindi nawawala sa isang grupo yon kahit nga asawa nag-aaway. Pero, pag ang kumantina galing labas, ay, hindi man namin kukonsintihin kung mali yung kagrupo namin, pero hindi na namin kakampihan yung kabila. Hindi na namin kakampihan namin yung kabila tapos ilalaglag ko yung kagrupo ko. Yun po ang ibig sabihin. Ganyan po ang ginagawa nitong mga lintik na mga senador na to. Pasensya na po natatawag ko kayo lintik. Wag na po. Kung hindi kayo lintik, hudas na senador. 'Di ba? Ganyan yung ginawa ninyo eh. Wala na nga kayo doon. Hindi na nga kayo nangamusta. Tapos i-blame nyo pa yung mga kasamahan ninyo na dumaan sa bingid ng kamatayan. Habang kayo nasa bahay nyo, hayahayang buhay ninyo. Sabi nga ni Pia Cayetano, hindi naman to walang sisihan eh. Pero wala na nga kayo doon. Wala na kayong naitulong. Babaliktarin nyo pa kami. Wala na kayong natulong. Ang dami nyo pang sinasabi. Yun po yung punto ron. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Di ba yung sinasabi ko eh? The closest person to you, pag ikaw trinaydor, yun ang masakit. Yung ibang taong wala kang pakialam, kahit traidorin ka, bahala ka eh. Okay lang yun. Pero yung close sa'yo, yan ang traidorin ka, I feel her. Napakasakit nun sa akin. Sobrang sakit. So yun lang ang masasabi ko. Yes, I am very ready to share my story, to ask questions. Pero kung wala ho kayo dito, huwag niyong questionin yung mga nangyari sa mga nandito. Dahil nandito kami, kasama ng staff. Staff namin, Senate staff. You have your own story. I respect that. But please respect my own story. Alam mo, isa lang masasabi ko ditong salita. Legit. Legit po. Wag na po nating tawaran kung sinasabi pa nung iba drama, etc. No? Halimbawa, bigyan ko kayong halimbawa. Halimbawa lang, ako si Senador Subiri. Or sabihin na lang natin, ako si Senador Tito Soto. Magkasama tayo for the longest time, 20 years. Isa tayo sa mag-best friend sa Senado. Magkaiba tayo sa politika. Nagkaputukan. Anong gagawin ko? Kung ako si Subiri, kung ako si Tito Soto, the moment na marinig ko yon, alis akong bahay, punta na ako, balik akong Senado. Kung wala ng tao sa Senado, alis ako ng bahay, puntahan ko si Pia. Alis ako or tawagan ko si Pia. Anong kailangan mo? Paano tayo isa-isa? Paano tayo magkakatulong? Di ba ganun? Yun ang natural reaction ng hindi guilty. Unless the guilt is too much. Na yung parang ginawa ni Judas kay Panginoong Jesus natin. Na tipong, nung ibinenta niya si Jesus, doon siya tinamaan ng guilt. Kaya nga sinuli pa nga niya yung suhol, pero hindi na tinanggap. Anong nangyari? Nag-suicide. Hindi ko po sinasabing mag-suicide kayo mga traidor, kayo animal. Hindi po yun ang punto natin. Pero, hindi ganun ang normal reaction. Di ba? Isipin mo doon sa 10 senador, walang nag-react ng tama. Sabihin na natin, may nilalabas sa media ngayon, hindi natin alam kung totoo o hindi. No? Meron naman daw nangamusta sa group chat. Pero hindi naman nilalabas ng media. Alam niyo, narinig niyo yung issue na yan. Hindi naman nilalabas ng media. Hindi naman yung pangalan.
madaling gumawa nun. Kahit sino, kayang gawin yun. At saka bakit media? Di ba? Kung close mo yung tao, ba't hindi ikaw magsabi, teka muna, minessage kita, ma'am. Best friend, minessage kita, oh. Bakit media maglalabas? Una, tapos hindi nyo mapangalanan. Di ba? O for discussion purposes, pagpalagay natin nag-message. Ilan yung nag-message sa group chat? Isa. Anong nangyari doon sa Siyam? Siyam yung Judas? Wala man lang nag-effort, napuntahan man lang. Yan po yung sinasabi natin kasi guilty. That's the problem. Guilty kasi sila. Yan ang ebidensya ng guilt. Kaya hindi sila agad nakabalik. You know why? Ebidensya po yan na alam nila. Grabe yung coincidence na magkakaroon ng gulo na alam ng mga majority, alam na nila Cayetano, alam nila Amy na sinabi sa kanila na magkakagulo, tapos kayong 10 biglang nawala, tapos hindi na kayo bumalik kinabukasan, ni wala man lang kayong sinasabi. Is that the natural reaction ng magkakaibigan? Hindi po. Huwag tayong maglokohan dito. Alam nyo yung nangyayari. So, posible yung iba sa inyo na guilty. Yung iba nga sa inyo hindi nagsasalita before eh. Nagsasalita lang yan pag may away mag-asawa. Pero ngayon biglang magsasalita. 'Di ba? After the fact, after the guilt, palaban ka na. Pero nung una, guilty. 'Di ba? Oh. Obviously, papakita ko sa inyo isa pang example ng guilt. Maraming salamat, Mr. President. I empathize with the experiences and the feelings expressed by the gentlewoman from Taguig and Pateros. May I just repeat what I clearly stated at the context of na parang walang nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events that caused fear and a lot of other negative emotions and experiences sa ating mga colleagues, sa ating mga Senate staff, sa security unit dito at sa Senate media. Yun po yung punto ko. And it is a... Ano ka ba, Risa, Senador? Ang punto kasi ni Risa, bakit parang tila, simula nung nagkaputukan, parang tila walang nangyari? Hindi ka ba Senador? Anong punto ko? E di, gawin mo kung anong nararapat na aksyon doon sa nangyari. Bakit tatanungin mo yung iba na tila walang nangyari? Ikaw ba, anong ginawa mo doon sa pangyayari? Wala din naman. Atungal ka lang ng atungal. Meron ka bang ginagawa? Senator ka rin eh. Bakit ipapasa mo sa iba? Ito yung sinasabi ko po sa inyo na reaction of a guilty person. Pagkatapos ni Pia, ano na siya, dumidepensa na siya. Defensive na, 'di ba? Bigyan ko po kayo ng halimbawa ulit. Huwag po kayo masasaktan ha, pero siguro naman lahat tayo nakaranas niyan. Halimbawa, nahuli niyo po yung kapartner ninyo, asawa ninyo, boyfriend ninyo, girlfriend ninyo, o whatever. Nahuli ninyo. Ha? May ka-text na iba. Nahuli ninyo nakapatong. Ganun na lang. 'Di ba? Anong usual gagawin niyan? Defensive yan, di ba? Yung kanyang reaction is hindi normal. Dahil halimbawa, ikaw, pinagbintangan ka ng asawa mo, pero talagang wala kang ginagawa. Yung reaction mo normal. Kakausapin mo pa rin yung asawa mo, kakausapin mo yung boyfriend mo, girlfriend mo. Di ba? Normal. Kasi alam mo sa sarili mo, hindi guilty ka. Pero kung alam mong guilty ka, kakaiba sa normal mong ginagawa yung action mo. Yan po yung pinupunto natin. Kakaiba po ito ng reaction nitong mga senador. Itong 10 Judas na senador, kakaiba po ang kanilang reaksyon. Dahil siguro yung iba dyan, sobrang guilt.
Pambihira, iniwan nyo. Ito pa nga kwento rito, ha. Ewan ko kung posible to. Kasi may nakapagsabi na buti nga ipapasa yung impeachment, articles of impeachment dyan. Tingnan nyo itong mabuti. Ito po, matindi to. Kung totoo yung sinasabi ni Amy Marcos na utos ng kapatid niyang si Bongbong Marcos na hulihin si Bato kahit sinong mamatay. Kung hindi ipapasa yung articles of impeachment nung gabing yun, ang maiiwan dun si Robin tsaka si Bato. Chances are, patay si Robin, patay si Bato. Kung susundan natin yung sinabi ni Amy Marcos. Naging blessing in disguise po yun. Kasi isasubmit yung articles of impeachment. Nagpaiwan yung majority na alam naman ng minority magkakagulo. Kaya nga umalis sila eh. Diba? Yan po ay malaking ebidensya na sabay-sabay sila. Napakalaki na yan. At saka yung kanilang guilt eh. Diba? Maybe, no? That is the protection ng Diyos sa kanila. Na andyan yung senador, hindi masyadong nakagalaw itong NBI. Di ba? Hindi napatupad yung sinabi ni Bongbong na huliin si Bato kahit sinong mamatay. Di po ba? Kasi po, pag tiningnan po natin, siguro sobrang guilt nung iba dahil nang iwan sila ng matagal nilang kaibigan tapos hindi pa naging matagumpay. So, matindi talaga tong ginawa nitong 10 senador. Akin to one of the points raised by Senator Erwin earlier, before my privileged speech. But let So me just assure to you correct that's not the Mr. case. President. In fact, I have to deal with the security of the Senate every day. I'm just not telling you everything that we have to deal with now to make sure that there's no bombs in the area, just like every day except this time. And also, ang pinupunto dito ni Cayetano na may ginagawa kami, hindi mo lang alam, Risa. Nagmo-monitor kami ng security kasi may mga bomb threats. Ngayon alam mo na. making sure that there's no miscommunication between the executive, legislative, judiciary, and the international community. That's precisely why we are waiting for the complete investigation, because there are matters that when are discussed in public will cause more alarm and confusion rather than clarity. But that doesn't mean na parang walang nangyari lang. I think that's the point where there will be strong answers, Senator Risa. But of course, you have your point of view and we respect that. Thank you, Mr. President. And lastly, just for the record, as I said earlier, I deeply respect the emotions of our distinguished colleague. It's evident that the violence that breached our halls has profoundly affected all of us. And I don't doubt, Mr. President, the leadership's personal distress over what transpired. However, when I stated that it feels now as though walang nangyari, I was not speaking about our personal feelings. Di ba sinabi mo na yan, ang gusto talaga nitong si Risa, sign ng insecurities yan eh. Gusto niya siya lang huling magsasalita. Kasi hindi mo kailangang ulitin yung nasabi mo na just to prove a point again. Para ikaw naman ang huli ring magsasalita. Di ba? Alam mo, kita naman natin yung insecurities nitong bagong minorya. Itong grupo nila Tito Soto. Obviously, it's out in the open. Kaya nakuha ng grupo ni Cayetano ang itong majority, it's because of Senator Bato. Diba? So, they are willing na traidorin or ipagkalulo, parang si Judas, ang kanilang kasama na matagal nga si Bato at yung kanilang mga kasamahan, kahit na anong mangyari kay Bato, dahil lang sa kanilang insecurities or dahil sa kanilang galit na nakuha yung
majority sa kanila. Diba? Let's go beyond that. Andiyan kayo hindi para makuha ang mayorya or anything. Andiyan kayo para tumayo. Una naman, bakit importante makuha ni Cayetano? Ako pwede sigurong senador ay hindi lawyer. Pero pagdating sa Senate President, lalong-lalo na magiging siya ang maglilid ng impeachment trial, it's very, very important na lawyer. Kung yung lawyer nga nagkakamali, paano yung hindi lawyer? Imagine niyo anong pagkakalat gagawin ni Tito Soto. Secondly, siguro naman Tito Soto, even yung mga kasamahan mo alam, napalayo tayo sa investigasyon sa flood control. Di ba? Panahon na dapat na nakikita nyo yung sarili nyo, hindi kayo nanindigan para sa taong bayan. Mga sir, tanong ko sa inyong 10 hudas. This is a sincere question. Kayo ba na naninindigan para sa taong bayan o para kay Bongbong Marcos? Yun lang po. I was speaking about our institutional posture. Thank you for Our that. grief as senators is valid, but our mandate requires action. Salamat po ng marami, Mr. President. Thank you for that statement. Di ba sinabi nga may action na nga ginawa eh. Hindi mo nga lang alam. Ito si Risa. Maraming salamat po doon sa mga nakapanood ng vlog na ito. Huwag pong kakalimutan na magpatuloy po kayong sumabaybay sa channel ni Coach Oli News. And sana po i-like, subscribe. And maraming salamat. God bless. Huwag niyo pong kakalimutan ang aming programa sa SMNI every Saturday po. Maraming salamat po.